pagpuli sa tanan. Ako gihapyong tanan malindog. Let's all stand. Hallelujah, Father. Kinsay malipaayon karon na magabi. Amen. I believe matapos sa kanato ang kadasig, kalipay, ang fire. Naa kanato kanunay as we're going to worship God. Sugod pa lamang sa pagsulod nato diri sa church, sa sanctuary, ang presensya sa Ginoo na always. Amen. So karon na kagabi church before tamo adto sa ato mga pagsimba, pagdaig sa ato buhay nga Dios. You can just lift your hands towards heaven. At pasalamatan ng Diyos sa mga butang na iyang kibuhat sa imo for the past days, for the past week. God deserve na atong pasalamatan because He is a faithful God. Ang atong Diyos na nunay matinidaan yung nilita nato. Oh, we thank you, Jesus, for your faithfulness to God. Your love endures forever. And salamat o Diyos na ano na kagabiyon. Ikaw ang masimba. Ikaw ang madayin, Lord God. Ang kadasig sa mga kasing-kasing, Lord God, na nunay lamang, Father God. And I thank you, Lord God, for putting that fire inside and out, O God. Thank you, Lord God, that you will consume us with your fire, Father. I thank you, Lord God, na kagabiyon, ikaw ang mataas na inig na namin, Lord God. Ikaw, Lord God, mamuhat na inig na namin because apart from you, Lord God, we can do nothing, Lord God. We
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. God is so good. Amen. Before ko mag-share sa Word of God, matag sa akong testimony. God is really good. I think that was yesterday. Nabisi ko sa akong mga trabaho. And then, nag-ibot ko kuryente. Anak ko yun una, ibira na ako ang ulo sa kanilang saksakan. Tingala ko pagbira na ako. Bisika. Pagliti na ako, naitong na akong kamot. Anak ko kamot ang sawan kay Gunisag nasunog ako. Isumog nasunog ako. Kuya man, yabi ba? Yabi sakit? Waya'y sakit. Basta na itong pagliti na ako, nagsiga kaya dyan. Papagtanan ako sa John Switch. Kanang putol. Grabe sa kaputol na muna ka nagihiwa ka dyan. Nabilin na ako yun dito sa saksakan. So kung kanang ka sa situation, delikado ka dyan ako. But, nagunaw na ako, warning ba sa ito kayo? Diyan ang magagabi una, hindi na una ito na focus din ako. You pray. So kadlaw na ito, nag-ampok ko. Sige, ako, Lord. Pagkahuman, actually,
basa ko ng word ng God. Basa ko. Pagka, kuan na, balik kong tulog, kadlaw, nag-pray ko nga, nagdamgo ko, nagkurintihan ko ko. Amay akong damgo, nagkurintihan ko. Pag matanda ko, moto nga, may ampo ko, review ko, Lord, I pray for protection sa ako mga anak, sa amo tanan. So, mo niya ito, pagkahapon, wala ko kasabot sa kibati, ang Lord, i-orgi ko gi-preserve. Ngayon ko sa akong kauban, ang ko gi-preserve ko sa Ginoo. Kaya kung tanaw na to ang situation niya, na nagkirig na ako, kaya dyan na nun. Pamanarang na dyan kayo itong sa akong kamot. Pagtanan ako, gitapuhan ako, tisyon akong kamot, yak ka dyan buwan. Waya, mas i-trace na ka lamang ka dyan sa kalagaling pasok, waya, inunana ka dyan ang protection. I praise God, o Lord, imo pagdibiyay ko buhinon, o imo pa kong gamiton. So, nilay ko pa, sige ko, pagkapunta sa play ko, ang may nilay siya, mag-protect na dyan ako sa Ginoo. Ipahamot ka sa kumida. So, actually, hindi na ako i-share, diri sa Psalms 1, yun din siya nagbalik-balik sa ako. Kining diri sa Psalm 1, chapter 1, actually, sige man tayo i-share about sa, pwede nag-share about sa kanang spiritual warfare. Pero anak ko lang i-share ko man, hindi mahitungod sa inyo. Psalm 1, verse 1 to 1, 2, 3, then pasingat kita sa 5. Okay? So, nagayon diri, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. So, last verse, for the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. So, let us pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for your goodness. We thank you, Lord, sa iyong presence sa aming kinabuhi. Buhig yun ka, Lord, nag-perform ang milagro sa aming kinabuhi. Nag-protektar ka na mo, nag-hata o gasa sa kinabuhi sa katakusan ka na mo, nag-provide sa tanan ng panginahanglanon. Salamat, Ginoo, nga nagmanaugod, Ginoo Diyos, ni aming karong kagiuna, Ginoo, aron ikaw mahimaya o Diyos o mangayo biya sa iyong presensya. So Lord, aming kinuan nga nakita kong pagkabuhaton sa aming kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen. Actually, samtang gabalik-balik yun ni Sakwa in Psalm 1, verse 1, in whole chapter yun. Kung tanong yun nato ang intero nga verses, there are two types of people, no? Na iluha ka tao nga ginang-mention diri. Ang tao nga godly o ang tao nga ungodly. Mo makikibutan diri, no? Tao nga ungodly o ang tao nga godly. Okay? So, kabalo naman taon sa itong mga tao nga ungodly, those people nga wala mga langit sa Ginoo. O although matanaw nato sila, nagasimba, pero wala nila ma-receive si Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Daghang mga tao claim nga nangalangan sila sa Ginoo, buday, musimba, apan dili makita silang kinabuhi kay wala man gyud ingong pa, wala nila makinabuhi ang Kristohanon kadyon nga kinabuhi nga gusto sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Okay, so ingong pa dili, ari kita sa kinabuhi nga godly. Once again, there is a verse 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. So, ako sa diya ka-Kristohano, mahimod siyang magmadaon sa pagpangalaga sa Ginoo kung ang iyang counselor ang iyang mga kaigsuunan. Lisod bitaw ron nga panahon, alam kita, dili man kita ingon nga kadataw mag-iban tas dili sa church no. Muadto ta, magtrabaho ta, maski asa kita padulong
madulog. Nakikita mga maminggal na mga klase-klase na tao. O dahil mga situation na makabatid ng mga advices. Diba? Ngayon sahay, makabatid na magandang ato muna ato dalungan sa mga advices. Kaya usahay din nato na panawat. Napoy usahay po, ma-receive nato. Kaya usahay mo fit in sa ato. So, usahay man good, kita mga Kristohan, kinahanglan magbidantahan kita din na aspect. Kay nung pa, ang usa ka Kristohan nga nangalagad sa Ginoo, kinahanglan ang iyang counsel nga madawat niya kikan yun na sa Ginoo. So nito yun na nga ang atong influence na sa mga katawan nga nangalagad sa Ginoo. Kay nganong usahay man gud ang kundi kun mga katawan nga nangalagad sa Ginoo ang atong influence, ang may tagulian na usahay ma-mislead na kita. Usahay makuha na sa atong emotion, madaog ta sa atong emotion na usahay di na ta mabutang sa right track. Mabitay nyo diri, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. So, ang usa kay Kristohanan, we will see to it nga ang atong kinabuhi makafit in yun na siya diha sa presensya sa Ginoo. Okay na makabatid ng mga tambag, pero naagin kinahanglan ang kaalam. Wisdom and knowledge gikan sa Ginoo. Kaya kung wala ang wisdom and knowledge gikan sa Ginoo, di man nato maway. Kung kana nga counsel, okay pa ba na sa ato? Kana nga counsel, magadala man na nato ngadto sa presensya sa Ginoo, ngadto sa dalan sa kamatuoran, ngadto sa dalan sa eternal life. Kaya di ba karon nga time, maski gani sa social media, daghan kaayo mga teachings, mga messages usay misleading. Nga usay makalip na sa ato nga mag-wonder na kita na ano kasi tinuod. Pero kung na-rooted ka sa Word ng God, ang atong counsel na asa presensya sa Ginoo, dili kita ma-sway kung kuno'y mga pamaagi din ng kalibutan. Yung pa, blessed, yung pa, gipadalanginan yung pag-ayo ang mga tao na nagalakaw diha sa wisdom and knowledge in the presence of God. No? So yung pa, another pwede anak ng verse na kayo diha, blessed po ang tao na dili pagka-compromise. Anong hindi man dili pagka-compromise? Ngayon yung madili, nor standeth in the way of sinners. Okay, kaya usahay magod kita makadawat ang kanang mga counsel, makadawat ang mga advices, mo lagi na ato i-weekend, usahay sa mga unaw na taga, okay man siguro to, compromise ko diri. So, pero kung nakasabot na kung unsay prinsipyo, unsay gusto sa Diyos sa akong kinabuhi, dili kita mo ang promeso. Kaya usahay na ba ini mga kanang tambagan, usahay tanaw nato nga, uy, okay ba ni? Okay ni, pero baza itong nagdala na sa kalaglagan nato. Munang kinahanglan giti ay nagdili ta mo kompromiso dayon. Unsay mga advices na madawat nato, unsay mga counsel na madawat nato. Kinahanglan giti ay nga maminaw gyud ta sa giya sa Dios sa atong kinabuhi. Mahimong magmadaugon ang atong pagkinabuhi sa atong buhi nga Dios kung ang atong permi ipaminawan ang iyang pulong. Last Sunday i-share sa ato na ang usa ka Kristohanan mahimong siya magmadaugon kung naa ang word ng God sa iyang kinabuhi. So kinahanglan gyud nato ang pulong ng Dios sa atong kinabuhi aron dili kita makakompromiso dahil kung na magaling makatambag ang paabot sa atong kinabuhi. And then diri kita sa verse 2, nagayon diri, but his delight is in the law of the Lord. So nagbati nato last Sunday na ang word ng God usa gyud ni siya kagiya sa ato. So dili lang di na siya giya sa ato kundi kalipay gyud na nato sa atong kinabuhi. Dili nato himuon nga burden ang pagbasa sa pulong sa Dios. Ikaw pa, mahimo kita makalakaw sa kabubuton sa Diyos kung atong i-meditate, atong basahon ang iyang pulong. Dili lang ta magsalig sa panahon sa Sunday. Dili lang ta magsalig sa panahon sa Wednesday. Kundi kinahanglan mo spend time yun ta nga maminaw sa Diyos pinaagi sa pagbasa sa iyang mga pulong. Yung pa, okay man ang mag-pray ta, yes, pero sabayan yun nato na pagpaminaw sa pulong sa Diyos sa usa ng pamaagi atong i-meditate ang iyang pulong. Kaya nga naman, ang pulong sa Diyos mo na kalipay nato. Mabitan na diri, but His delight is in the law of the Lord, o na in His law, that He meditate day and night. No, usahin ninyong tao, saan man ako pag-meditate sa day, nga naamang ko'y work, nga naamang ko'y buhaton, daghan kayo distractions.
Usahay na yung mga stress na ay distress o sa pang mga SS na mga sa atong kinabuhi. Ang paninumduman nato nga sa panahon nga naata sa stressful nga kinabuhi. Di ba kung na yung Holy Spirit mo i-remind sa ato? Mo-remind yun na siya sa word niya. Inong kita niya nga, i-comfort sa Holy Spirit. Walilain na mag-comfort sa ato ang Holy Spirit. Sa unsa nga pamaagi mag-comfort na ng Holy Spirit, pinaagi sa word ng God. Di ba? Kung kita usay, dinumdum ko one time, naglakaw ko nga, na-feel na ako nga, dili ko at isa place. And God reminded me sa Psalm chapter 23, verse 1. And then something nalakaw ko yun ko, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kung Lord, ako kasabot ini nga place. He make me lie down in the green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restored my soul. He led me in the pacific mansion of righteousness. Samtang naglakaw ko. And then later on, may nakita na ako na na-discuss siya. Gana ba? O, Lord mo, di ay ito ang situation. So, maayo di ay mag-meditate na. Kung na mag-meditate man ka sa pulong sa Ginoo, mahinumduman nato. Mabitang tula Sunday na mention sa wali na message niyo, si Pastor Anagwali, nga kung pwede mag-memorize kita ng pulong sa Diyos. Kaya naman, once na-memorize nato, ma-meditate man nato, ma-recall nato ang kaayos sa Diyos atong kinabuhi. O kung madili lang yun ma-recall, mo-dwell na nato, makinabuhi na nato sa atong matag-adlaw nato ang kinabuhi. Mayroon pa, mahimunggiya nato ang pulong sa Diyos. Mabita na kinahanglan nato nga, i-meditate nato day and night. O kanang pulong sa Diyos mo, pa'y magpatubog ka nato sa pagpangalagalihan sa iyong presensya. Mabita kung mutubog na, mahimong kita nga like a tree planted by the rivers of water. Kung tanawin nato ang usa ka tree na natanong sa kilid sa tubig, tambugin na siya. Di ka kita green nga natanong sa kilid sa tubig nga liwang. Na-remember na ba na akong mangga kilid sa fish pan? Maski saan akong putod ka ng mga dahon, taon-taon mo subong ngayon na siya, ay nailaghan, tubig. Will supported siya sa tubig. So yun anak ko, hinumdaman nato na ang pulong sa Diyos is like water. Nga magawin ay water sa ato everyday. Mo na kung permita ginamotera, ginabisbisan sa pulong sa Diyos, masama kita sa kahoy na tanong sa kilid sa suba. So, dili lang diha na mutubutan nga ingon nga himso, kundi mamunga pa yun, nagayon diha that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither. Tinood yun na, ang usa ka Kristohanon, mamunga na siya sa pagpangalagan. Dili na siya yung tingpasinaw lang sa bangko. Muhuna-huna yun na siya nga mamuhat. Maski pag niligin si Pastor si Pastora sa iya nga, magwali ka brad, maghuna-huna yun na siya, muwali sa pulong sa Diyos. Nga naman, nakasabat siya nga ginuwas siya o muwali siya. Nakasabat siya nga kinahanglan niya i-share ang goodness sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Ingon ana ang usa ka Kristohanon, samtang siya magapamunga. What I mean here is that mamunga ka not only in the physical aspect but also in the spiritual aspect. No? Daghan mga bunga na dapat nato nga i-share na nato sa atong kinabuhi. So, ingon ini magod no, ang usa ka Kristohanon na mamunga, dili na siya kutob diha nga namunga nga walay purpose. Dahil na siya purpose. Sama ko dyan ng mga mangga, unsa may purpose sa mamunga para makaserve na siya, makahatag na siya o kalipay sa nagtanong di anak kita sa mga Kristohanon. Sa dihang mamunga na diha sa presensya sa Diyos, ang purpose di ana sa Ginoo sa aton nga magamit ta para sa iyang kahimayaan. Mo na kita giluwas ta sa Diyos, kung gusto sa Diyos na ma-spread ang iyang gospel para madali ang iyang pagbalik. Amen? So, hapit na mabalik ang atong buhay nga Diyos na may nagmabuhat. Amen? So, nag-ingon pa diri, his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Tinuod na mga kaisunan, dili-dali madiskurahi ang usa ka Kristohanon. Makabati siya mga pulong na makadiscourage siya, iya diday na ingon din ang musimba. Ang iya ka sa ulo na musimba ko kay ang Ginoo na akong gisimba. Wa ko musimba ng tao.
Ang Ginoo ang ako gisimba. Bahala magtuwan balis ka dyan ako tapalikod. Ang Ginoo ang ako gisimba. Mo nga ang prinsipyo sa usa ka Kristohan nga nitubog sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Di na siya maghunahuna sa weakness sa iyang tapan. Di na siya maghunahuna sa weakness sa mga leaders. Di na siya maghunahuna sa dili man gud perfecto ang tao. Although God has saved us, God has cleansed us. Siya naghindo sa ato. Apan ang atong kinabuhi, gina-work pa na, gina-mold pa na diha sa presensya sa Ginoo. Naapay mga weaknesses nato. Muna nga, usahay manggawas gyud na. No manggawas gyud na. Apan dili pud ta mo dwell diha. So kung makita na nato sa atong mga kaigsunan, dili gyud na siya makababag sa atong pangalagan. Ngano man kay nataluman ta diha sa presensya sa Ginoo. O dili na makapaluya nato sa pagpangalaga diha sa presensya sa atong buhi ng Diyos. Mga bitaw na ang usa ka Kristohanon nga nagtinuod gyud pagpangalaga sa atong buhi ng Diyos, dili gyud na basta-basta nga mo pang-slide. Amen? Amen. So dili na siya malaya. His leaf also shall not wither. And then, di lang niya ko tumakaigsunan. Unsay tanan niya pagabuhaton mo prosper gyud na. Amen. Dili ang usa ka Kristohanon maghuna-huna ng iyang buhaton na ay limalas. Walay limalas. Pero may nagkinagiwali diri sa pulpit ng pero giwali diri sa ato nga ang usa ka Kristohanon dili gyud mo dwell ng limalason ng kinabuhi. Kay nga naman dili gyud ta distant nga mga buhi sa di malasod nga kinabuhi. Asa man tagi distant, we are destined to prosper. Sa tanan aspect John. So maski unoy ato buhaton, usahay pa kining word nga doeth, no? Whatsoever he doeth shall prosper. Usahay pa misinterpret ni sa uban. Ilang una whatsoever I do it shall prosper. Kay mo adto man ko sa simbahan, magbuhat na lang pud sila di maayo. Pero hinumduman nato nga ang kining duet diri mahitungod ni siya sa pagpamuhat ng maayo diha sa presensya sa Dios. Mulampo kita sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios kung ang atong mga buhat nahiuyon diha sa presensya sa Dios. Kinahanglan gyud nato ipahiuyon. Kanusa nato mahibaw-an nahiuyon ang atong mga buhat diha sa presensya sa Dios. Pinaagi ra pud siyang tulong. Amen. Ug maminaw gyud ta kanunay kaniya. So ingon pa na-mention naman ako kanina kung unsa yun ang ungodly. I will not focus on that kay mahibay man yun ang ungodly kung tubragan sila diri. Mawala o wala kayo maayon nilang paduingan. So dili na mo focus niya. Akong tanaw ng atong kinabuhi nga ang Diyos gusto na niya nga matubot ta. Gusto niya nga magmadaogon ta. O kinumduman nato nga ang Diyos nahibalo sa atong dalan. Mabita na kayo diri, for the Lord knoweth the way of the righteous. Huwag kanindot mga kaigsunan. Nakaila siya sa ato. Nakakita siya sa atong mga buhat. Nakakita siya kung unsay gikinahanglan nato. Usahay maghuna-huna ta nga, yan naman siguro din, naman siguro din sa akong paninginahanglanon. Apan hinumduman nato nga, God knoweth the way of the righteous. Kay balo siya sa ato kikinahanglan. Kay balo siya, di pa ganit ang word, kabalo na siya. Di pa natin i-mention kung ano yung ato needs, kabalo na. Because God is the all-knowing God. Kasabot siya sa tanan natong panginahanglanon. Apa nag-ingon malagi ang Diyos niya sa Jeremiah. Nag-ingon lagi ang pulong sa Diyos na, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Asa man na sa Jeremiah 33:3. So, nag-ingon diha nga, kinahanglan gyud nato gihapon nga tawagon ng atong buhi nga Dios. Nga naman, mingon man ta nga, knowing magud, pwede na tabi nga na, kasabot ta Lord. Lord, mag-ako ko, kasabot ta Lord. Pero dili nga na, gusto sa Dios nga mamarahig ta diha siyang presensya. Nga naman, tungod kay sama kita sa iyang mga anak. Ang usa ka anak, kung mangayon na siya sa iyang amahan, mamarahig yun na. Mamarahig yun na, may yun na nga, unsay kuan, kung pwede pa, uwi-uwi na ng papa para ganahan. Pero kita dito pag uwi-uwi sa atong buhay na Diyos, no? Kaya kabalo naman ang atong buhay na Diyos, ang ato
siya o mangayon taliya sa iyang presensya. Because God knoweth the way of the righteous. Mabitaw ka ng gabi mo na, mangayon ta. Di na magpanuko. Kung si atong kikinahanglan, atong kinangibata. Dili tamingon na ako'y kanang, ano pa tawag dyan na pre-request, kanang unspoken request na. Ninumdum ko sa una, kada Wednesday fellowship na mo, na ami prayer meeting, ipagsuyat kasi kami sa word, suyat na kami. Prayer request, pinaka-last, unspoken request. Nag-wonder kasi na po dyan, unspoken request. Nadugay na lang, no? Talaga sila ko, oh, may unspoken request. So, we need to nadugay na, explain na ako, naamang ko ng mga request na masipog ko na sila mention sa kalaghanan. Oo. So, parang, kaya rin nakakitahayan ko, kaya mo naman nakasigat na lamang, kaya masigat ako sa mga request. So, makitahan ka na ako, sige na kan. So, wala mag-pray Ginoo na siya unspoken request. Ikaw ka sa Lord, dahil pa yung, dahil ano dyan, Lord, anak mo prayer, ito doon ako, si the Lord unspoken request. Pero alam mo style ito, siya kami sanayan, unspoken request ni sister. Para ma-mention na ako. Pero ako naging, maglibog ka, kung siya pa ampo. Pero, kinalagan na ito, maya ganyan na, istorya ka sa natin. Listen ba sa mga ito sa atong amahan nita, pa, na ako'y unspoken na pangadyoon. Di ba yan ako hindi na? Kung saan na pag-provide sa imong amahan, kung di na yung istorya. Di ba? So, kinahanglan din nato i-mention kung uno'y ato pangayon niya siyang presensya. Kung gusto nato nga ang atong pangayon, i-share nato sa uban, kinahanglan nato nga mutabang silang ampo, i-share. Do not be afraid. Tungod kay nga no, God, dili na siya mukundam sa ato. Kasabot siya kung sa atong panginahanglanan. Di ba naanda sa Romans, there is therefore now no condemnation in the presence of God. So nga nung mahadlok man tamo share, nga nung mahadlok man tamo sulti sa atong mga prayer request, hinumduman nato, the Lord knoweth the way of the righteous. So kung ato ka sa mga pag-ampo, na kay prayer request, ningong kaugazon, mo na akong prayer request para matabangan pag-ampo. Kano magundang corporate gani ang pag-pray, nindot na siya. Kaya nga naman, lahi ang anmantig diha. Lahi mo po ng ikaw ra isa. Lahi po ng daghan. So, yung padili kita magalakaw sama sa walay Ginoo. Ano? Kaya ang mga tao nga walay sa Ginoo, kung ang ilang kinabuhi, shaking, walay confidence, masipog na sila, mo approach sa Ginoo o tumingin sila na ako, kasabot ko na yung Ginoo, pero kung di mo ito na mag-ampo, di kinadayan sila kaampo. Ano man, di nigit sila maghuna-huna na naanda ay Diyos na nakabatig sa ila. So, amo na ako hinumduman, the Lord knoweth the way of the righteous. So, karong gabi una, maantuman kita sa mga pag-ampo, let us approach the throne of grace with confidence. Di ta angay masipog, di ta angay mahal. Kung gusto ni mo muhilang ka sa presensya sa Diyos samtang mag-ampo ka, ayaw mo ni. Kaya nakasabot ang Ginoo unsay imong ibati sa imong kasing-kasing. Amen? So let us pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for your goodness. We thank you, Lord, for your loving kindness. We thank you, Lord, na ikaw ila sa amdalan. Ikaw nakasabot, Ginoo, kung unsay among panginahanglanon karong gabi una, O Diyos. Salamat, Ginoo, nga imo kami gipatubo diha sa imong presensya. Salamat, Ginoo, nga ikaw nagapahinumdum ka namo sa imong pulong. Salamat, Ginoo, sa imong grasya kaluoy sa among kinabuhi. Lord, among ginapray nga ikaw kanunay magapanlihok sa matag usahan namong kakinabuhi. Nalaygon ikaw, Diyos, sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.